Good day everyone, welcome once again to my channel. This is Attorney Lee. I would like to thank everyone who supported this channel. Please continue to support this channel by sending your comments and sharing it. For those who haven't subscribed yet, please subscribe and help me grow this channel. Thank you very much. Ang i-discuss natin ngayon ay ang tungkol sa estate tax amnesty. Ano ang estate tax? Ano ang estate tax rate? Ano ang RA 11956? Ano ang coverage ng estate tax amnesty? Sino ang maaaring mag-file o magbayad ng estate tax? Kailan at paano maaaring maka-avail ng estate tax amnesty? Ano ang mga dokumentong kailangan para maka-avail ng estate tax? Ano nga ba ang estate tax? Ang estate tax ay ang buwis sa karapatan ng isang yumao para mai-transfer o mailipat ang kanyang property sa kanyang mga tagapagmana o heirs. Ang pagbabayad ng estate tax ay dumarating sa sitwasyon na ang isang tao ay namatay at mayroon siyang mga naiwang ari-arian o property at bago ito mailipat sa kanyang mga tagapagmana o heirs ay kailangan munang magbayad ng estate tax. Halimbawa nito ay ang inyong magulang ay namatay at mayroon silang property o titulo ng lupa na nakapangalan sa kanila. So kailangan bago mailipat ang titulo ng property ng inyong magulang, ay kinakailangan magbayad muna ng estate tax. Kapag sinabi natin na ari-arian o pag-aari, ito ay maaaring real property o personal property. Ang halimbawa ng real property ay mga lupain o lote. Ito ay maaaring agricultural lot, residential lot, commercial lot, o kaya naman ay bahay o building o anumang improvements na makikita sa inyong lupain. Ang halimbawa naman ng mga personal property ay tulad ng mga sasakyan o kung meron kang pera na nakadeposito sa bangko o yung tinatawag na savings account deposit o maaari ring shares of stock sa isang kumpanya. Yan po ang mga halimbawa ng personal property. Ang estate tax rate ay 6% based on the value of the net estate determined at the time of the death of the decedent. Ano yung ibig sabihin ng value? Ito ay maaaring base sa fair market value or zonal value whichever is higher at the time of death of the decedent. Halimbawa po nito ay ang namatay ang tatay mo noong 1980 at mayroon siyang naiwang ari-arian na bahay at lote. Pero dahil sa sobrang busy o walang budget, ay hindi ka nakapagbayad ng estate tax at ito lamang 2023 ka nagkaroon ng budget. Kaya nag-file ka ng estate tax return sa BIR. So ano ang magiging basihan ng estate tax? Ang magiging basihan ng estate tax ay yung value ng net estate noong 1980. At hindi sa taong 2023. So, kailangan kumuha ka ng certified true copy ng tax declaration ng bahay at lote noong 1980 sa City Hall o kaya sa munisipyo para mas maging mababa ang babayaran ninyong taxes. Dahil sa ang basihan ng taxes ay yung value ng net estate ng property nung namatay ang tatay mo at hindi yung time na kayo ay nag-file ng estate tax return. Ito ay 6% of the fair market value or the zonal value whichever is higher based on the valuation at the time of death, which is in 1980. Okay? Kailan ba dapat i-file yung estate tax o yung tinatawag na estate tax return? Estate tax return shall be filed within 1 year from the time of death of decedent. Halimbawa, namatay ang inyong magulang noong November 28, 2023.
Ang pag-file ng estate tax return ay hanggang November 27, 2024. Ano ang estate tax amnesty? Ang estate tax amnesty ay ang pagbibigay ng pardon o pagpapatawad sa mga hindi nakapag-file o nakapagpadeklara sa tamang oras ng mga ari-arian ng kanilang yumao o namatay na kapamilya. Ang isa pang paraan para ma-encourage ang mga tao na magbayad ng taxes ay ang tinatawag na estate tax amnesty. Ano ang RA 11956? RA 11956 lapsed into law on August 5, 2023. It refers to an act further extending RA 11213, otherwise known as Tax Amnesty Act as amended by RA 11569, by extending the period of availment of estate tax amnesty until June 14, 2025. So ano ang availment period ng estate tax amnesty? Ito ay simula June 15, 2023 hanggang June 14, 2025. Ano ang coverage o sakop ng estate tax amnesty? Ang cut-off po ay May 31, 2022. So yung mga hindi nabayarang estate taxes at ang tao ay namatay on or before May 31, 2022, yan po ang sakop ng estate tax amnesty. Halimbawa, namatay ang lolo mo noong June 1, 2022 at siya ay may-ari ng lupa. Hindi ito sakop ng estate tax amnesty dahil ang sakop po ng estate tax amnesty ay mga taong namatay lamang noong on or before May 31, 2022. Sino naman ang maaari mag-file o magbayad ng estate tax o sino yung mga pwedeng mag-avail ng estate tax amnesty? Ang maaari mag-file at magbayad ng estate tax o mag-avail ng estate tax amnesty ay yung mga tinatawag na executors, administrators, legal heirs, transferee, o beneficiaries. Ang mga taong nais mag-avail ng nasabing estate tax amnesty ay kailangang ipasa ang kanilang mga dokumento at magbayad sa BIR sa panahon simula June 15, 2023 hanggang June 14, 2025. Ito yung tinatawag na availment period of estate tax amnesty. Ano yung mga dokumentong dapat ninyong ma-file sa BIR para ma-avail ang estate tax amnesty? Kailangan mag-submit po kayo ng duly accomplished sworn estate tax amnesty return and then yung acceptance payment form. Ano yung mga mandatory requirements? Ito ay ang certified true copy of debt from PSA together with any valid secondary evidence, tin of decedent and the heirs, notarized promissory note for claims against estate arising from contract or loan, if applicable, proof of claim of properties previously taxed, if any, proof of claim of properties transferred for public use, if any, one government-issued ID of executor, administrator, heir, beneficiary, or representative, tulad ng passport, postal ID, driver's license, senior citizen's ID. Ano naman ang mga requirements kapag ang property na involved ay real property tulad ng lupa, building, o bahay? Kailangan merong certified true copy ng transfer, original condominium certificate of title of real property. Kailangan meron din pong certified true copy of tax declaration ng bahay at lupa. Kung wala namang improvement or bahay, kailangan mag-issue ng or kumuha kayo ng certificate of no improvement. Makukuha po ito sa City Assessor's Office o kaya sa Municipal Assessor's Office.
Ano naman ang mga requirements kapag ang involved na property ay personal properties like sasakyan, shares of stock, pera sa bangko? Kailangan mag-submit kayo ng Certificate of Deposit, Investment Indebtedness, Certificate of Registration of Vehicle, and other proof showing the correct value of the same. Ito yung ORCR. Certificate of Stocks, proof of valuation of shares of stock at the time of death, proof of valuation of other types of personal property. Ano naman ang iba pang requirements? So, kailangan merong notarized special power of attorney kung ang taong nagtransact o nagproproseso ng transfer ng application for estate tax amnesty ay representative lamang, kailangan may notarized SPA. Kung ang dokumento naman ay ginawa sa abroad o sa ibang bansa, kailangan merong certification from the Philippine Consulate or Apostille. At kung ang zonal value ay hindi ma-determine base sa mga dokumentong inyong isinabmit, ay kailangan mag-submit din kayo ng location plan o kaya naman ay vicinity map. Kapag naisubmit na ang mga dokumento, ay i-evaluate po iyan ng Revenue Collection Officer at ito ay i-assess para mabayaran na ninyo ang estate tax sa authorized bank ng BIR. Kailan maaaring mag-issue ng Electronic Certificate of Registration ng BIR o ng ECAR? Kung nakapagbayad ka na ng estate tax at kung naibigay mo na rin ang tinatawag na extrajudicial settlement of estate at yung kopya ng court order, ay maaari nang mag-issue ng Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR ang BIR. At itong ECAR ang siyang isasubmit mo sa Registry of Deeds para mailipat ang titulo ng lupa sa pangalan mo o sa pangalan ng legal heirs o transferee. Malaking tulong po sa ating lahat ang estate tax amnesty dahil mabibigyan tayo ng pagkakataon na magbayad ng ating tax obligation nang hindi nagkakaroon ng penalties at interest. At hindi rin tayo makakasuhan ng criminal o civil o administrative case once na nag-avail tayo ng estate tax amnesty. So gamitin po natin itong estate tax amnesty at tandaan na ang deadline ay hanggang June 14, 2025. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment, share at pag-subscribe. Maraming salamat po.